Kasabay ng pagluha ng langit, ang pagtangis ng ilan nating mga kababayan na naghahanap pa rin ng mga nawawala nilang mahal sa buhay. Ang mga luhang yan, pipilitin naming mapahid at mapalitan ng ngiti. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Tonight on Reunions, dalawang anak. Pilit hahanapin ang kanilang mga ama. Sa pamamagitan ng isang larawang kupas, pinapalakas ang loob ni Noraline na makikita pa rin niya ang kanyang ama. Hindi na raw niya maatimpang madagdagan ang 35 taon nilang hindi pagkikita. Pakiramdam ko, parang api ako, wala akong kakampi, ganun. Ang hinahanap naman niyang ama, tanging kapatawaran lang daw ang hihilingin. Bigyan ko sana sa kanya, pasensya ka na. Kahit na anak mo, para bang hihi ka ng pasensya, ganun. Kung medyo nagkamali man ako, bahala ka na muna anak magpasensya, ganun. Yan lang ang akin. Ang buhay ni Eds, umiikot na lang ngayon sa trabaho niya bilang encoder. Ito ang nagpapalibang sa kanya para malimutan ang sakit ng magtatatlong dekada na niyang hindi nakikita ang kanyang ama. Sana po makita ko na kayo. Napapagod na rin po kasi ako mag-isip ng mga bagay-bagay na pumapasok sa akin, yung mga katanungan. Ang hindi alam ni Eds, ang trabaho rin niyang ito ang magsisilbing tulay para magkita na silang mag-ama. Din kung ano po, nasaan ka ngayon magpakita kayong mag-ina. Lahat ng yan, ngayong gabi, dito lang sa Certificate of Creative Excellence Awardee ng 2009 US International Film and Video Festival sa Hollywood, ang Reunions. Siyam na taon tiniis ni Eds ang pangungulila sa kanyang ama at hindi na raw niya paaabutin pa ng 30 taon ang paghihirap na ito ng kanyang kalooban. Ang naisip niyang solusyon, paglapit sa aming programa. Eksaktong alas 5:30 ng umaga, kasabay ng pagtilaok ng mga manok, bumabangon mula sa kanyang higaan ang 29 anyos na si Eds. Maghahanda na siya para pumasok sa opisina. Ganito ang kanyang pang-araw-araw na routine. Nilulunod ang sarili sa trabaho bilang data encoder. Ito lang daw kasi ang naiisip niyang paraan para kahit papaano hindi niya maramdaman ang pag-iisa niya rito sa Maynila. Buong araw ko, inano ko na sa trabaho, puro na ng trabaho. Pag umuwi man, gabi na, tutulog na lang. Yan ang cycle ko, araw-araw. Pero ilang beses man dayain ni Eds ang kanyang sarili. May mga issue pa rin siya sa kanyang buhay na hindi niya matakas-takasan. Gaya na lang ng katotohanan na hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakikilala ang tunay niyang ama. Kwento sa amin ni Eds, ipinagbubuntis pa lang daw siya noon ang kanyang ina sa Tondo. Hindi na raw magkasundo ang kanyang ama at ang nanay ng kanyang ina. Hindi lang talaga yata sila magkaunawa ng lola ko. Parang tumakas yata si mama. Yun, dumiretso siya dun sa probinsya nila. Hanggang sa nagkaroon na raw ng bagong asawa ang kanyang ina sa Leyte.
Nung unang araw, akala niya ito talaga ang tunay niyang ama. Yung nasa probinsya, na may napangasawa siya ng, yun nga, yung sa kapatid ko ngayon, nag-iisa kong kapatid, side ng mama ko. Doon yun nakapag-asawa. Yun ang nakilala kong ama, nakala ko sa akin, yun. Yun ang nagpalaki, nagtumuring sa akin na tatay ko talaga. Pero nadiskubre lang daw ni Eds ang lahat nung pumanaw ang kinikilala niyang ama nung siya'y grade 3. Yung kailan na siya namatay, tsaka ko lang nalaman na hindi ko siya tatay. Sa kabila ng revelasyong ito, naging maramot na raw sa kanya ang kanyang ina sa iba pang mga impormasyon tungkol sa kanyang tatay. Elementary niya ko, mga grade 4 o grade 5. Inaway ko siya. Sabihin na ano talagang rason kung nasaan yung tatay ko. Yung may sinabi sa akin na bukas puntahan natin. Sinabi niya po yun ng diretso. Tapos noon, kinabukasan, nihay-niho, wala na po. Wala na siya ni-remind. Hindi ko na rin pa siya kinulit. Lumipas ang mga taon na dala-dala ni Eds ang palaisipan tungkol sa kanyang pagkatao. Ang alam lang niya, Eduardo Imas ang pangalan ng kanyang ama. At sa Albuera Leyte raw ito nakatira. Mas nakakapanlumong isipin na pareho lang ang kanilang probinsya. Pero bumilang pa rin ang mga dekada ang hindi nila pagkikita. Hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral si Eds, iniwan niya ang kanyang ina at kapatid sa Leyte para makipagsapalaran dito sa Maynila. Dito na raw niya sinubukang hanapin ang kanyang ama sa tulong ng pinakamatalik niyang kaibigan na si Rosalie. Dati naghanap din kami sa may mga kusan-san namin hinahanap sa mga basta may Makati, may Tapos recently nga yun sa may UST. Tapos yun, nung pumunta na kami doon, may nakita nga rin kaming Imas, pero iba yung spelling ng pag-Imas niya. So parang sabi niya, akala niya nga yun na daw, naiiyak na nga siya. Bukas na libro ang istorya ng buhay ni Eds, maging sa kanyang mga kaopisina. Sa katunayan, tinutulungan din siya ng mga ito sa paghahanap sa ama. Kasi nung time na yun, bali sabi ko, kung gumawa ka na ng paraan, try natin doon sa directory. Hanap tayo lahat ng apelyado na ka-apelyado mo, tapos tawagan natin lahat. Pero ang kanilang mga pagod, nauwi lahat sa wala. Dahil dito, kunukwestiyon na rin ni Eds ang sarili kung bakit pa niya hinahanap ang kanyang ama. Frustrate, parang doon ako nakaramdam ng pagod ng ng maghanap sa kanya. Karamdam ng kailangan pa ba siya, mga ganun. Sa bandang huli, nanaig pa rin kay Eds ang kagustuhang masagot na ang mga katanungan sa kanyang buhay. Sana po makita ko na kayo. Napapagod na rin po kasi ako mag-isip ng mga bagay-bagay na pumapasok sa akin, ng mga katanungan. Agad na naming pina-check sa Comelec ang pangalan ng ama ni Eds. At meron ngang Eduardo Imas na nakarehistro sa Albuera, sa Leyte. Agad na kami ritong nakipag-ugnayan. Hello po. Ito po si Eduardo Imas. Ako. Sir, may kilala po ba kayong Edeline Imas? Mga nasa 29 years old? Evelyn Imas. Opo. Kilala niyo po ba siya? Ay, inanong pangalan sa anak ko noon eh. Anak niyo po si Edeline Imas? Oo. Sir, may balita po ba kayo kung nasaan si Edeline Imas ngayon? Palagay ko nasa niya eh, sa ina. Kumpirmado, ang Eduardo Imas na nga ng Albuera, Leyte ang hinahanap na ama ni Eds. Dito na namin siya dali-daling pinaluwas patungong Maynila. Kinabukasan, agad na naming sinundo si Eduardo sa bus terminal. Kwento sa amin ni Eduardo, masaya naman daw noon ang pagsasama nila ng ina ni Eds. Nagpaalam lang daw ito noon na uuwi sa kanilang probinsya sa Leyte habang ipinagbubuntis nito si Eds. Hindi naman, wala kaming kagalit noon. Magandang pagsasama namin,
dito sa kuwan. Tapos kung magbakasyon lang, dahil siguro sa kahirapan, Nangako rin daw naman ang ina ni Eds na susulat ito para malaman ni Eduardo kung saan siya susunod. tapos sulatan mo ko kung gusto mo nang papuntahin ako doon. Mula noon, hindi naman siya pong sumulat. Pero ni isang sulat, wala raw nakarating sa kanya. Hanggang inabot na nga ito ng mga taon. Sa mga bali-balita na lang mula sa mga kababayan siya kumukuha ng impormasyon tungkol sa kanyang dating asawa at anak. Gusto ko sila nung puntahan dati, pero wala rin, hindi ko rin alam kung saan ako mabagsak, kanino ako, kung saan ako darating ba, kung saang lugar. Lumipas ang mahigit isang dekada, nagdesisyon si Eduardo na muling bumuo ng pamilya. At hindi raw niya itinago sa mga ito ang kanyang nakaraan. Ngunit kailanman, hindi raw nawawala sa kanyang isipan at panalangin ang orihinal niyang mag-ina. Nga dati, kung magkuhan ako sa Panginoon, kung nung una ang panganay ko, nasaan ka na, nasa buti kang kuhan, kalagayan, kuhanan ka ng Panginoon na nasa mabuting, bigyan ka pa ng habang buhay, mataas na buhay ba? Dahil ipinagbubuntis pa lang noon ang kanyang ina si Eds, walang kaide-ideya si Eduardo kung ano ang itsura ng kanilang naging anak. Sa iba, pag nakikwento ko tungkol sa kanila, ang sagot naman ng mapagtanungan ko, magkwentuhan, baka mga anak mo salubong, ikaw, hindi mo alam na anak mo pala yun. Parang gano'n na rin. Dahil lumaki siya nga, wala sa magulang niya. Gaya ko. Ang takot lang ni Eduardo, baka malalim na ang hinanakit sa kanya ng kanyang panganay. Siyempre, masaya naman ako, pero hanggang doon lang. Kung matanggap din naman ako na lumaki siyang wala ko, hindi mabuti kung gano'n. Pero kung may pagmamahal pa siya sa akin, kung ako naman tanungin, hanggang sa ngayon, mahal ko rin silang mag-ina. Lahat ng nilalaman ng puso ni Eduardo para sa kanyang anak, nais daw niyang ipahiwatig sa isang liham. Sana ibilin, kung nasaan ka man ngayon, sana gusto ko na makita ka. Kung mabibigyan nga lang daw sila ng pagkakataon na muling magkita, hahayaan na lang daw niyang mga puso na nila ang magdikta para makilala nila ang isa't isa. Up next, si Eds napigilan sa kanyang nabasa. Ang hindi niya alam, ang mismong sumulat sa kanya, ilang segundo na lang at personal na niyang makikita. Para sa yung dalawa, lutang ang isip ko kung anong nasa akin ng problema. Kinabukasan, binalikan namin si Ed sa kanyang opisina. Sinabihan namin siyang meron kaming isang document na ipapa-verify at ipapa-encode sa kanya. And paki-verify mo nga yung last file ng Orange County. Dilin kung ano po, kung nasaan ka ngayon magpakita kayong mag-ina. Nandito ako ngayon dito sa Maynila. Sabi ko na kayong makita. Dahil tagal na pa ng kapalaran ang naghihintay sa akin. O ang nagtadhana, ngayon ang magpabalik. Sa ating samahan ko ng pagdasal sa
sa Panginoon, palagi ko kayong dalawang iniisip noon. Sana nasaan kayong dalawa. Inyong ina, ikaw nagmamahal. Ang iyong papa, Eddie. Ulitin, nandito lang ako ngayon sa Maynila. Si Eds napigilan sa kanyang nabasa. Ang hindi niya alam, ang mismong sumulat sa kanya, ilang segundo na lang at personal na niyang makikita. Magandang gabi po. May hinahanap ako na nawawala akong anak. Ano pong ano? Babae si Evelyn. Po? Evelyn. Idilyn. Eddie lang po. Ako nga po yung si Eds. Ikaw yun? Ako pala yung patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Hindi ko kasi akalain na dito lang kita magkikita. Si Eds, tanging mga luha lang ang naisagot sa kanyang ama. Pero sa huli, hindi na rin niya napigilang ibuhos ang mga kinikimkim ng kanyang damdamin. Pero alam niyo po Patawarin na, mo ko. na nabubuntis si mama noon. Oo. Yun lang po ang tanong ko eh. Kung alam niyo po na may ginagalit si mama. Kasi kahit kay mama wala po ito sinasabi. Sabi kasi niya, Tungkol sa inyo, malabo na. Puro kwento na naririnig ko. Para sa yung dalawa, lutang ang isip ko kung anong nasa akin ng problema. Sabi kasi ng nanay mo eh, Ni walang malayit siya paliwanag sa akin kung nasaan yung ama ko. kasi sabi ng tiya niya, lumipat daw, nasa lolo daw kayo. Nagpalipat-lipat kayo ng tirahan noon. Diling, makatanggol pa sa akin ako. Patawarin mo naman ako. Sa huli, naging matimbang pa rin sa mag-ama ang katotohanan sa mga sandaling ito. Magkasama na sila. Matapos ang kanilang reunion, sinamahan namin silang mag-celebrate ng isang maagang Father's Day celebration. Tumatakbo ang oras na hindi natin namamalayan. Sana lang magamit natin ang mga sandaling ito para mabawi ang mga nasayang na panahon at mapalitan ang mga panahong inagaw sa atin ng mga mapagbirong pagkakataon. Next, palaisipan sa kanya kung kailan niya makikilala ang lalaking kasakasama ng kanyang inang si Lorna sa larawang ito. Magdilim man ang langit, yakapin man tayo ng pangamba, huwag mawala ng pag-asa dahil sa pagtatapos ng bawat unos, may araw na naghihintay sumikat. Halos buong buhay ni Noraline, palaisipan sa kanya kung kailan niya makikilala ang lalaking kasakasama ng kanyang inang si Lorna sa larawang ito. Ito raw kasi ang ama niyang si Buen na bumibilang na ngayon ng 35 taon na malayo ito sa kanila. Ito yung picture naming mag-ama kasama nanay ko nung nag-1 taon na ko. Bali ito lang ang remembrance ko sa tatay ko. Ito lang nag-iisa. Kaya dito ko siya nakilala eh. Taong 1974 nung nagkamabutihan daw ang mga magulang ni Noraline. Nagkakilala sila doon sa restaurant ng tinrabahuhan ng nanay ko. Doon sila nagkakilala.
Hanggang sa siyempre, kakilala sila, nagka-anuhan sila ng loob, palagayan ng loob. Hanggang sa naging asawa ng tatay ko yung nanay ko. Tapos nagsama sila. Ngayon nagsama sila noon, siyempre, ang pagkakasabi ng nanay ko, buntis siya, umuwi siya ng probinsya kasi pinauwi siya ng tatay ko. Tapos ngayon, yung pala yung tatay ko may asawa. Siyempre hindi man alam ng nanay ko na na ganun. Sa pagkakabunyag ng lihim na ito, para wala ng gulo, nagdesisyon daw ang ina noon ni Noraline na sila na ang magparaya. Nagpaubaya na lang nanay ko na siya na lang ang lalayo, na wag na lang kami makita. Ayun nga nangyari nga, lumayo nga kami ng nanay ko. Bali, pero sabi niya ayaw niya raw na lumayo kami. Gusto niya raw kahit na raw may asawa siya. Gusto niya pa rin daw makita ako tsaka nanay ko. Siyempre ayaw naman ng nanay ko na siyempre masakit para sa asawa niya yun, di ba? Nagkaasawa raw muli ang kanyang ina at yun daw ang kinilala ni Noraline na ama. Gayunman, hindi raw nito napatid ang pagkauhaw niya sa pagmamahal ng isang tunay na ama. Bata ka pa, ang tuksuan lahat na sa'yo. Ang tukso lahat na sa'yo, yung lakang tatay, ganun-ganun. Pero kinaya ko yun. Parang naging matigas ako. Hanggang sa lumipas ang maraming taon at nagkaroon na rin ng sarili niyang pamilya si Noraline. Dito lang daw niya lalong napagtanto ang importansya ng taong hinahanap niya. Kasi yung mga anak ko, siyempre nagkaroon ako ng anak ko na iba pala talaga yung may tatay ka na sinasandalan sa tsaka sa wala. Para kung pakiramdam ko, parang api ako, wala akong kakampi, ganun. Ganun. Parang api ako. Parang wala akong mahingian ng sama ng loob. Parang yun ang ko. Yun ang naramdaman ko, hindi kagaya ng mga anak ko, siyempre may ama sila. Hindi na mabilang ni Noraline kung ilang beses na siyang nagbalak na tuntunin ang kinaroroonan ng kanyang ama. Subalit, inunahan daw siya ng pangamba. Wala rin daw kaalam-alam ang kanyang ina sa pagpupursige niyang mahanap ang dati nitong kinakasama. Bahala na raw kung magdamdam ito sa kanya. Ang mas mahalaga daw ngayon kay Noraline, matanggap siya ng ama at ng mga kapatid niya rito. Sakaling mabigyan daw sila ng pagkakataong makapagkita. Sana huwag sila mag-isip ng kung ano sa akin dahil ang sa akin lang gusto ko lang makilala, tatay ko, mga anak niya. Sa asawa niya, sana huwag naman siya magagalit sa akin. Nabat ako. Sa tagal ng panahon ngayon ako nagpakita. Tay, ako si Noraline po yan, anak mo. Pasensya ka na. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nagpakita kasi siguro time na rin ngayon na, siguro panahon na rin na magkakilala tayo. Alam mo, matagal ko nang pinapangarap na makilala ka at makita ka. Ayon kay Noraline, Buen Apuyan ang buong pangalan ng kanyang ama. Tinatayang nasa 60 anyos o higit pa ang edad nito ngayon. At base sa mga kwento-kwento ng kanyang ina, matangkad daw ito. Hindi naman nagdamot ng impormasyon ang COMELEC sa aming programa. Anila, isang Buen Apuyan ang naninirahan sa Santa Ana, Manila. At nung tinunton namin ang kanyang address, dito na namin nakilala si Mang Buen, ang tatay ni Noraline. Kahit pa puro uban na si Mang Buen, tandang-tanda pa rin daw niya ang huling araw na nasilayan niya ang nooy ipinagbubuntis pa lamang ng kanyang kinakasama. Yung nangyari niya, nung malaman ng asawa ko na kinakasama ko yung nanay ni Noraline, gumawa siya ng parang para magkita sila. Nung magkita silang dalawa,
Pinunta ko sa trabaho ko sa Carnation, Reliance. Sabi nung dalawa, umuwi kang maaga sa bahay dahil mag-usap-usap tayong tatlo. Pag-uwi ko naman ng hapon, nag-usap-usap kami tatlo. Ang nagsalita yung nanay ni Noraline. Sabi ng nanay ni Noraline, may dalawa ka palang anak. Bayaan mo lang muna ako. Dahil naman isa pa lang naman anak natin. Wala namang problema sa akin yon. Hindi naman daw tuluyang nagsawalang bahala na lamang si Mang Buen kay Noraline at sa ina nito. Sa katunayan, gumawa rin daw siya ng paraan para mahagilap ang kanyang mag-ina. Nabalitaan ko na lang, wala na pala dahil pinauwi na nung asawa ko sa Bicol, yung mag-ina. Kaya magmula noon, di na kami nagkita. May dalawa pang anak si Mang Buen sa una niyang asawa. At wala naman daw kaso sa mga ito kung may iba pa silang kapatid sa ama. Pero actually noon ko pa naman alam yun na may anak siya sa labas kasi bata pa ako, narinig ko na yon na pinag-uusapan nila. Hindi ko lang alam kung alam ng papa ko na alam ko yon. Sa kanilang muling pagkikita, mapupunan kaya ng isang yakap mula sa ama ang 35 taong pinaghiwalay sila ng kapalaran. Up next, Noraline, kumusta yung buhay mo dyan? Kung sakasakali narinig mo ako, gumawa ka ng para magkikita tayo. Ay, bakit? Ba't ninyo ako hinahanap? kinabukasan, sinundo namin si Mang Buen kasama ang anak niyang si Jenna para dalhin sa kinaroroonan ni Noraline. Samantala nung mga oras na yon, sinabihan naman namin si Noraline na kukunan pa namin siya ng karagdagang video. Ang hindi niya alam, may baon kaming sorpresa para sa kanya. Noraline, kumusta yung buhay mo dyan? Kung sakasakali narinig mo ako, gumawa ka ng para magkikita tayo. Punta ka sa Jimmy, pagtanong mo kung nasaan ako. Ay ako, hindi ko makakilos dahil wala akong masyadong manap buhay sa ngayon. Walang kamalay-malay si Noraline na ilang saglit na lang makikilala na niya ng personal at malapitan ang tunay niyang ama. Tay, hindi pa yan. Yan lang po. Yan lang po ang nalaalala ko nag-iisa sa inyo. Alam niyo po, matagal po yan pinatinago ni nanay. Pwede ko po ba kayo mayakap? Si Noraline, binawi na lang sa mahihigpit na yakap ang 35 taon nilang pagkawalay ng kanyang ama. Tagal na nga pa na. Bakit, tay? Bakit? Tay, bakit? Ba't ninyo ako hinahanap? Ba't ninyo ako hinahanap, tay?
Si Jenna naman, hindi ipinagkait ang pagiging ate kay Noraline. Kapatid mo yan. Ako po si Noraline. Ako po si Noraline. Alam niyo po ba? Bakit? Hindi ba matanda sa atin? Hindi, bakit Nasabi ka. Nasabi ka ako sa kapatid. Tanggap niyo ba ako, te? Alam niyo ba? Matagal na bang alam? Alam niyo ba? Papa ko narinig yung kay mama. Sinabi ba ng mama mo? Masaya ako dahil nagkita kami. Pero nalulungkot din ako kasi kumbaga hindi niya na-experience yung paano makasama yung papa namin. Kung ano yung papa niya. Ngayon na nagkita sila, kung gusto niyang ihiramin niya o gusto niya makasama na ilang saglit, wala namang problema sa amin. Pero talagang masaya lang ako kasi at least hindi na ako nag-iisa, di ba? May kapatid pa pala akong iba. Pasalamat po ako kasi hindi ko pa akalain na sa tagal ng panahon magkikita pa kami mag-ama. Matagal ko itong pinapangarap. Malaki ang naitutulong ng isang litrato sa pagsariwa ng mga nakaraan. Kung noon, isang lumang larawan ang nagbigay ng inspirasyon at lakas ng loob kay Noraline upang hanapin ang kanyang ama, ngayon, isang panibagong larawan naman ang magpapaalala sa kanya na meron na siyang masasandalang ama sa hirap man o ginhawa. Narito po ang mga kasong inilapit sa aming programa. Si Ruben Jacob, 25 years old, 5'8" ang taas, huling nakita February 19, 2009 sa Quezon City. Si Manuel Custodio, 80 years old, huling nakita taong 2001. Si Leonardo Lintero, 49 years old, 4'7" ang taas, pipi at kayumanggi, huling nakita January 19, 2008 sa Fairview, Quezon City. Si Austrolin San Juan, huling nakita taong 2008. Si Alfredo Herrera Jr., huling nakita April 4, 2007 sa Lucena, Quezon. Si Bienvenido De Mata Jr., 24 years old. Si Lian Rogando, 22 years old, 5'7" ang taas, huling nakita November 14, 2008. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Umabot na po sa 410 lahat-lahat ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kumpiyansa ho kaming patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy lamang tayong magtutulungan. At ikinagagalak ko pong ibalita sa inyo na ang ating programang Reunions ay nagkamit po ng Certificate for Creative Excellence sa Inspirational at Motivational category ng 2009 US International Film and Video Festival. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.